Ayan po mga kasuelo, magandang hapon sa lahat. Isang maulang hapon po sa lahat-lahat. Ay nako, ang lagay ng aming panahon din po mga kasuelo ay ganun pa rin. Maghapon ang ulan, magdamag, maghapon. Dahil may LPE nga kami. So yung dalawa mga kasuelo, yung aking mag-ina ay nandun sa ating mga alagang kambing. So pinilabas namin. Hindi naman gaano malakas yung ulan. Tapos ako ay pupunta doon sa papasyal ako doon sa ating mga tanim na palay. Kasi nakita ko dito kay Roger may musbong na bunga. Huli ito. Baka doon sa amin medyo baka marami ng bunga na musbong. Baka kailangan ng isprehan, baka may mga insekto ba. So puntahan ko doon para ma-update na rin kung ano ba ang kailangan gawin o dapat i-apply doon kung may problema, may insekto bang kumakain. So, iwanan ko muna yung dalawa doon kasi tahimik lang naman yung ating mga alagang kambing. Kain lang sila ng kain. Puntahan ko yung ating palayan dahil ano din yun, isang napaka-importante din yun mga kasuelo. Grabe yung panahon namin din Malapit na tayo. Puntahan ko lang muna yung ating palayan. Ay, ulan. Nandito na tayo sa site kung saan nandito nakatanim yung ating palay sa tubod area. At dito pa lang mga kasuelo, halatang halata na mga kasuelo na may bunga na umusbong kasi may puti-puti na sa taas. Ayan o, doon. Talapitan natin pero medyo marami na pala. So kapag ganyan mga kasuelo, nagbibigay sana po ako dyan ng pulyar pampatibay sa butil ng palay. Paano ako makapag-spray niyan walang humpay yung ulan. So, sana walang insekto na matake kasi isabay ko yung pulyar sa insekto, insecticide ba. So yun marami ng bunga umusbong. Yes, dito tayo sa tubod. Unahin natin sa tubod tapos pupunta doon sa gaas kasi yung gaas medyo mahuli yun kasi yung variety noon ay matagal magbunga yung variety na palay na yun. Ito pala, itong aking nakuhang binhi ay mabilis nagbunga. Tara, lapit tayo doon para makita natin, para malaman din. So dito tayo sa manipis dati ng ating binumbahan ng fertilizer noon, at ito na siya ngayon. Wow, nakabawi nga mga kasuelo nung inubunuhan natin. Manipis ito dati mga kasuelo, pero ngayon ayan na, recover na at may bunga na meron na bunga. Ayos. Nagbunga na mga kasuelo. Daanan natin dito. Okay, wala namang insekto, nakikita ko. Huwag na natin galawin kasi na sila. Magbunga na, marami nang lumitaw mga kasuelo. Kapag uminit, isprayan ko na ito ng pulyar at anti-insekto para dire-diretso na. Doon tayo sa dulo. Nandito tayo sa dulo mga kasuelo. May napapansin na akong dumadapo na mga kasuelo, mga insekto.
Kaya kailangan talaga namin itong isprayan ng insekto. Sabayan natin ang foliar para maganda-ganda. Oh. Uy, may bunga na. Ayan po mga kasuelo, dito banda medyo marami-rami na ang ng bunga sa ating palay, oh. Pero kailangan ng insekto, pang-antay insekto itong sprayan namin ito. Kapag gumanda yung panahon, sprayan ko kaagad. Kasi kapag hindi namin ma-sprayan to, sa dami ng may nakikita kong yangaw, malumilipad. So hintay lang po ako ng tamang tiyempo. Sa ngayon hindi muna, gawa ng grabe po yung ulan din, walang pay, walang tigil. Ayan siya. Medyo marami-rami dito banda. Uy, ganda. Konting lang ito. Kunting panahon pa lang. Kunting panahon na lang ba? Isang buwan pa. Isang buwan pa. Pag harvest na tayo, sana mapuksa namin lahat yung karaban ng palay. Para sa ganun po ay happy ang kapwa pong rice farmers. Oop. Sige. Na-update ko na yung dito sa tubod area mga kasuelo. Nag-aas area naman tayo para maraming salamat po Lord at pinabungan nyo po yung aming kanim na palay at ito na siya ngayon ang resulta. Yan, kakausbong pa lang nila. Sige, punta natin yung ibang sa gaas area. So ayan po mga kasuelo, nandito naman tayo sa gaas area at ganun pa rin mga kasuelo, nagbunga na rin pala ito. Pero una mahinog yun yung sa tubod area kasi matagal tumahinog itong variety na ito. Pero meron nang siyang bunga. Ay, maganda. Ito maganda dito mga kasuelo, makapal. Kasi iba kasi itong variety na palay. Tapos mahaba ito, matatangkad. Hanggang tiyan ko to, lampas tiyan. Ayan, meron ng sumilip na bunga. Pero konti pa lang. Pero pasasaan din papunta din yan sa pagbunga na marami, isa-isa pa nandito. Ayos. Kapag gumanda yung panahon mga kasuelo, timpuhan ko to, ma-sprayan lahat ng foliar at pang anti-insekto. Sige. Ganda. Ang ganda mga kasuelo, oh. Kapal. So ngayon nagbungahan na yung palay. So mag-prepare na naman ako niyan sa aking mga makina pang-ani ng palay. Tapos yung mga gamit hahakutin na, ilapit dun sa
kila Yudulpo sa palayan niya, kasi yun yung unahin daw namin na anihin. Ilapit na para makaredy na. Tapos yung bibilhin na yung mga kailangan pang yung mga ginagamit sa pag-ani, katulad ng panggapas dito. Bibili na naman ako niyan. Meron na naman yatang dito salag or wala. Yung nangitlog ba na tikling, wala na, nakapisa na lahat yung dyan. Okay, bibili pa ako ng nito. Mag-schedule pa ako ng araw mga silo na panggapas. Bibili doon ako sa Ormoc niyan mga silo, bibili. Kasi dito sa Baybay wala, sandali napupurol yung panggapas. So lugi, hindi makatapos ba, hindi makatapos ng anihan, mapurol na. Tag pa naman yung isa nun, 180, kulang 200. So doon daw ako sa Ormoc, mas maganda daw doon. Sige, pero hindi mo na ngayon dahil busy pa yung person. Pag nakatsempo, tungo ako ng Ormoc para bibilihin ko yung panggapas ng palay, kasi malapit na. Aanla na naman yung aking mga makinarya nito. Ayos. So pagkatapos po mga silo doon sa ating palayan, dumiretso tayo dito sa ating mga kalabaw, si Clark and Jason and Victoria. Si Victoria nga pala nandun sa kabingan. So meron nagtatanong kung nasan na daw sila ni Clark, at wala na daw akong content dito sa kanila. Ito si Clark po. Ito po si Clark. Ito yung katawan ni Clark. Tapos si Jason nandun sa tabing kalsada. Yan, busog na si Clark. Tingnan natin yung So ito si Clark mga kaswelo, ay ito yung kandidata namin ni Kuya Victor na pang ibenta namin ito. Kasi si Princess na na pornada yung pagka niya, for sale niya. Pero si Clark naman talaga ay namin yan, pang out namin talaga ni Kuya Victor yan. Dati pa napag-usapan na po namin yan na i-out or pang benta si Clark, kasi meron na tayong isa pang lalaki, si Jason nga. Okay, ay si Jason sa tabing kalsada. Tapos nga pala si Victoria nandun sa Kilay Order, banda sa kambingan, dun sa nakalagay. Ayos, ayun po yung update ni Clark. Si Jason andun po sa tabing kalsada. So nakakaligtaan ko sila, gawa ng dumadami yung ating obligasyon dito. So pinupuntahan ko sila, ililipat ko na lang. Kaya minsan hindi ko na nabibidyohan sila dahil ilipat tolos lang sila, tapos alis punta dun sa kasi hindi naman sila gaano, lalo na kapag ganitong tag-ulan, hindi sila gaano lipat lang. Yung kambing yung aming problema ba kapag tag-ulan, yan ang aking pinukusan talaga. Lalo na meron tayong ngayon, bagong panganak na baka. So yung kalabaw nakakaligtaan ko na pero pa rin sila, pinupuntahan ko pa rin sila para ipastol at isilong kung sakasakaling uminit, kung sakasakaling mainit talaga, swimming yan. Sige, ayan na naman, para tingnan mo yung ulan mga sila. Ito si Jason, busog na rin dito sa nakalagay. Tapos inusog ko siya dito. Ayan si Jason, yan ang ating itira. Okay, kain At ito na naman po si Victoria, yung ating alagang kalabaw na babae, yung prinsesa namin na kalabaw, si Victoria. Yan ang update niya. Busog na rin siya. Alright, tara mo. At dito naman tayo sa ating mga alagang kambing. Yan, pinauwi na nila ni Mrs.
Ate CJ yung ating mga alaga. Oh. Busog na daw sila eh. Kumusta yung ating mga alaga, anak? Ha? Busog na sila, anak? Busog na. Busog na. Sakit. Nilak lang ni Mrs. Pinto at ito yung napurnada na ano namin paggawa sa extension. Gawa ng maulan. Pero walang tumigil ng ulan. Pero kunti-kunti na lang ito mga sulo. Meron na akong yero. Meron ng mga pako. Pag ano na lang. Pag ano lang talaga. Pag biyak-biyak dito sa sahig. Okay. Tingnan ko kung kailangan bang unahin namin yung yero bago itong sahig para pwede mag gawa dyan kahit umulan. Basta may ano na, bubong na. Tara. Tingnan mo na, malaki ba? Wala na, malak din. Okay. Isin mo ulit pa. Kasi. Yan mga kasul, uwi na kami. Tomorrow ulit. Ano ng ulan? Ayan na naman, oh, bumagsak na naman yung ulan. Bukas ulit. So ayan po mga sulok, kinagabihan ay nandito po tayo sa gym ng Bubon kasi meron pong event dito, King and Queen sa Valentine's. So dahil official po tayo, kailangan ng ating presensya dito. Naimbitahan kami po mga opisyalis sa barangay para umattend sa kanilang event sa school. So ito yung aking mga kasamahan, ayan, mga kagawad. Yun o, tapos ayun din mga kababaihan doon at saka sila ni Kapitan. Bale, pangatlong beses na po itong nangyari mga kasilo, taon-taon, kasi nung una si CJ yung king, tapos turnover niya dun sa isa, tapos ayan na naman, turnover na naman niya dun sa bagong king ngayon, ayan. So ayan po yung dating king and queen na nasundan ni CJ. Tapos ito turnover nila yung corona doon sa bagong king and queen naman ngayon po. So maya-maya niyan ay may sayawan daw kapag pagkatapos ng koronasyon. So dito muna po kami mga silo.